Hi guys, good afternoon. Today is Tuesday. I think August 22 today or 21. I don't know. So right now, may ginawa ako na video regarding about Canada is a trap. So ngayon may nag-comment na magawa daw ako ng video regarding sa car industry. So ngayon, right now, may mga available na unit. So CRV, meron kaming Odyssey, meron kaming Pilot right now, at mga Ridgeline. Pero yung best selling car ng 25 years, yung Civic, wala. So back order siya. So right now, kung magpe-pre-order kayo, aabutin kayo siguro ng mga 6 months to 8 months waiting time, pati yung HRV kasi meron problema sa logistic. So right now, kung gusto nyong magkasasakyan bago mag-winter, kailangan mag-order na kayo. So meron ding nagtanong sa akin na Ryan, paano ba ang process sa pagbili ng sasakyan kasi bago kami sa Canada? So ngayon, madali lang yung proseso actually. So ang problema sa mga bagong like newcomer, sa mga new immigrant, usually kasi dito sa Canada, ang tinitingnan dito ay yung credit score. So syempre, pag bago tayo sa Canada, wala pa tayong credit history, pero may credit score na tayo. Yun, doon tayo magsisimula eh. Pero ang problema nga is wala pa tayong credit history. So yun ang pinaka-importante rito eh sa Canada. I think sa buong Canada, yun ang ginagamit, yung history. Kahit na sabihin mo na wala kang pang down payment, pwede kang kumuha ng sasakyan. Pero kahit naman sabihin mo na meron kang 10,000 na down payment, pero medyo na bad credit ka na or matagal ka na rito, bad credit ka, nagkaroon ka ng problema sa mga loans, hindi ka nakabayad. So yun yung mga hindrance, yun yung mga parang mga blockage na hindi ka makakakuha ng sasakyan dahil dun sa nagawa mo from the past. So ngayon, kailangan mong pagandahin yon bago ka makakuha ng sasakyan. Pero meron din namang bangko or meron mga small dealership na mag-a-approve sa'yo doon. Pero warning lang as advice sa mga bago, ang problema doon sa mga ganun na company, bibigyan ka ng mataas na interest rate. So let's say ang interest rate mo pumalo ng 15 to 20% dahil may bad credit ka. Ang masasuggest ko lang, maghintay muna kayo na gumanda yung credit nyo. Huwag nyong kakagatin yun kasi usually yung mga tao na kumakagat doon lalong nalulubog eh. So nangyayari, para lang kailangan ng sasakyan, sige, bili. Pagdating nung nasira agad yung sasakyan, ite-trade na nila, or minsan nagbabayad na sila ng 5 taon pero sobrang laki pa rin nung loan dahil nga sa mataas yung rate na binigay nila. So ang payo ko sa mga may bad credit na ganun, so maghintay lang kayo, magtiyaga kayo na mag-commute muna, mag-bus muna, and going back dun sa mga gustong kumuha ng sasakyan, yung mga new immigrant, usually ang nire-require ng mga bangko rito or ng manufacturer is kailangan meron kang 10 to 20% down payment, depende dun sa kukunin mong sasakyan. For example, yung Accord, itong nasa harapan ko ngayon, kunwari ito yung gusto mong kunin, so basically yung 10% or 20% nung MSRP nitong sasakyan, kailangan mo siyang ilagay as down payment. Or pwede rin naman magkaroon ka nung tinatawag dito na nung co-signer. So basically yung co-maker mo, parang yung guarantor mo, na pag hindi ka nagbayad,
Mag-i-email yung mismong manufacturer like si Honda na i-inform na hindi ka nagbabayad ng ano mo, kailangan mo magbayad ng bi-weekly payment mo. So, ang masama doon, yung magko-co-maker sa'yo is mababad credit. So, warning to, hindi warning, parang paalala to sa mga tao na nagpa-co-sign sa mga kaibigan, sa kapatid, sa kahit sino. Pag kinosign kayo ng someone, kailangan naman ingatan nyo kasi biruin mo, ginawa nila yung credit nila for 5 years, 6 years, ang ganda ng credit, tapos pag hindi ka nagbayad dahil kinosign ka nila, masisira lang dahil sa'yo. So warning lang, like pag kasi pinabayaan mo yung payment mo, hindi lang ikaw yung pinababayaan mo, yung co-signer mo rin. Doon naman sa mga magko-co-sign, ano lang, advice lang, pag sinabi sa inyo na co-maker lang naman ako hindi naman sa akin yung loan, mali po yun. So pag nag-co-sign po kayo, yung loan po nung bumili ng sasakyan is loan nyo na rin po yun. Makikita nyo yun sa credit bureau nyo kasi sasama kayo doon sa mismong loan. Ipupull yung credit nyo, parang same thing na bumili kayo ng sasakyan din. So kaya pag katulad nung sinabi ko kanina, pag nag-miss ng payment yung kinosign nyo, so masisira po yung pinaghirapan nyo ng 5 taon or 6 na taon para mapaganda yung credit. So kaya ingat lang din. So ngayon dun sa mga bago, sobrang dali lang bumili ng sasakyan dito sa Canada. So hindi mo kailangan bayaran ng full, basta meron kang co-signer at meron kang 10% or 20% down, pwede ka nang ma-approve. Pero depende pa rin yun sa ano mo, sa co-signer mo, kasi may mga co-signer na loaded na rin sila doon sa mga bayarin sa Canada. So minsan kahit na kino-sign ka, so ngayon magtataka ka, bakit ganun? Ang suplado naman ni Honda or ni Toyota or ni Nissan, suplado, ba't hindi ako na-approve? Pero syempre may co-signer naman ako, blah blah blah. Pero syempre nga, depende pa rin yun dun sa mga magko-co-sign sa'yo. So yun ang proseso. Pupunta ka sa dealership, ayan, mamimili ka ng sasakyan kung anong gusto mo, magpe-present sa'yo ng bi-weekly payment yung product advisor mo, and then basically it's up to you kung magsasay yes ka or magsasay no ka. Walang pilitan sa lahat ng dealership. Kung pinipilit ka, pwede ka nang lumabas ng pintuan. Yung pintuan na yun. So hindi mo gusto yung deal, huwag kang magsasay yes. Okay? And then meron pang isang tanong sa akin pero mahaba na yung video ko, i-discuss ko siya regarding naman to dun sa mga lease or finance daw. So explain ko parehas yung side, abangan yung susunod na video ko. Okay? Peace!